Tayo ay mga katiwala lamang ng lahat ng bagay sa buhay natin. Walang hindi galing at pagmamay-ari ng Diyos. At ang patunay, pwede itong bawiin sa atin anumang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa'y 1,000 salaping ginto. Pagkatapos ito, siya'y umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, "Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga." Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, "Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Heto naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito." Sinabi ng kanyang Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan." Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, "Alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga nang hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi." Sumagot ang kanyang Panginoon, "Masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay stewards. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, mag-follow, at mag-subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat.
Shout out sa lahat ng mga kabataan na nanonood ng Word of the Day sa kanilang religious education classes, lahat ng mga katikista, mga RE teachers, at sa lahat ng mga lay ministers na nakikinabang at gumagamit ng Word of the Day sa kanilang mga ministries. Mga kapatid, napakahalagang bagay ang itinuturo sa atin ng ating Ebanghelyo ngayong araw na ito. It is a kind of spirituality. Pag sinabing spirituality, it is a way of life. Paano ba tayo mabubuhay as Christians, as Catholics, as disciples of Jesus? At yan ay mailalagay natin sa isang salita. It is the spirituality of stewardship. Stewardship. Lahat tayo ay mga katiwala, mga stewards lamang. Hindi tayo ang may-ari ng sanlibutan. Hindi tayo ang may-ari ng mundo. Dumating tayo sa buhay na ito, sa mundong ito, may nauna na sa atin. At kahit yung mga nauna sa atin, bago pa sila dumating, may nauna na sa kanila. Mga kapatid, tandaan natin, hindi tayo ang nagmamay-ari. Tayo ay mga katiwala lamang. At ito yung mahalagang sinasabi ng ating Ebanghelyo ngayong araw na ito. At ang isang patunay na tayo ay mga katiwala lamang, anytime, pwedeng mawala ito sa atin, pwedeng bawiin ito sa atin. Actually, ang katotohanan dyan, anytime, pwede tayong mawala sa mundong ito na pinipilit nating angkinin, gusto nating angkinin, at akala natin ay atin. Hindi po. Anytime, pwede tayong mawala. At kapag nawala tayo, lahat-lahat ng ito'y mawawala sa atin. Kaya nga ito isang napakahalagang maunawaan natin that we are only stewards of God's manifold graces. Dito sa ating gospel ngayong araw na ito, kung saan ang ating Panginoon ay gustong ipaliwanag sa kanyang mga alagad at sa lahat ng mga makakapakinig ng talinghagang ito, na ang Diyos ang siyang nagkakaloob sa atin and generously He gives. Kaya nga, dito sa ating gospel, binibigyan tayo ng 5 principles of stewardship. Una, lahat tayo tumanggap. Lahat tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng biyaya. Iba-iba man tayo. May tulad ng sa gospel, may 5,000, 2,000, 1,000. Iba't iba tayo ng biyayang tinanggap. Hindi pare-parehas. Bakit? Depende ho yan sa ating kakayanang tumanggap. Kasi kapag maliit lang yung kakayanan natin, tapos binigyan tayo ng napakalaking biyaya, malulunod tayo. Hindi natin mapamamahalaan yung mga kaloob ng Diyos. Kaya ang Diyos kapag nagbigay, yung sapat lang sa ating kakayanan. Yung kakayanan nating tumanggap. So unang prinsipyo, lahat naman tayo ay tumanggap at lahat ay grasya ng Diyos. So tingnan natin lahat from the perspective of grace. Pangalawa, malaya tayo na gamitin yung mga ibinigay sa atin ng Diyos. So we are free. We have that freedom. Tulad sa gospel, yung second and third servants second servant ay pinangalakal nila. Wala naman sinabi yung master na mangalakal kayo. Hindi. Malaya nila itong ginawa. Pero the third servant, ano ginawa niya? Ibinaon niya sa lupa. Wala rin naman sinabi ang master na huwag niyong ibaba sa lupa. Pero the third servant, ano ginawa niya? Ibinaon niya sa lupa. So malaya tayo. Gamitin mo sa masama o mabuti yung mga pagpapala ng Diyos. It's up to you, are free. Pero may pangatlong prinsipyo. At ano yung pangatlo? Magbibigay sulit tayo sa Diyos. We will be held accountable. Pagdating ng panahon, haharap tayo sa Diyos. At sasabihin ng Diyos, anong ginawa mo? Saan at paano mo ginamit lahat ng mga pinagkatiwala ko sa iyo? Yung buhay mo, yung katawan mo, yung pamilya mo, yung asawa mo, yung mga anak mo, lahat ng mga ari-arian na binigay ko sa iyo. Lahat, pati buhay na pinagkatiwala ko sa iyo. Anong ginawa mo? Saan mo ginugol? So magbibigay sulit tayo sa Diyos. We will be held accountable pagdating ng panahon. At pang-apat na prinsipyo, actually, ang tinitingnan ng Diyos sa atin ay hindi sa dami ng ating kayang ibigay o ibalik sa Kanya. Ang tinitingnan ng Diyos sa atin, bakit mo ginagawa ito? Is it because you are faithful to me? Yung first and second servant, bakit nila ipinangalakal at ibinalik sa kanilang master yung kanilang puhunan at the same time yung kinita, 100%.
because of their faithfulness to the master. Pero yung third servant, bakit niya ibinaon? Because he is not faithful to the master. Ano sabi niya? Malupit daw yung master, kumikita, hindi naman siya nagpapagod, umaani, hindi naman siya nagtanim. So natakot siya kaya ibinaon. Dahil ang tingin niya sa master is not a master, kundi malupit, malupit na Panginoon, hindi mapagmahal o mapagmalasakit na Panginoon, kundi malupit na Panginoon. Ganun yung pagkilala niya. Kung saan ang gagaling yun, yung ganun kaisipan, baka tayo kasi ganun din eh. We have sometimes that kind of attitude as well. So ito yung pang-apat na prinsipyo. Na ang tinitingnan ng Diyos ay katapatan. Kung gaano tayo katapat sa Kanya, aayusin natin at pamamahalaan natin mabuti yung mga kaloob niya. At panglima, kapag ginamit natin yung biyaya, mapapaunlad natin. Pero kapag tinago natin, mawawala ito. Ito yung sikreto. Napakahalaga that we use God's gifts accordingly. At kapag ginawa natin ito yung mas mapapaunlad natin at ibabalik natin sa Diyos ng may dagdag. Ito yung challenge sa atin lahat, na umunlad tayo sa pamumuhay sa pamamagitan ng paggamit ng mga kaloob ng Diyos sa tamang pamamaraan ayon sa plano ng Diyos. These are the 5 principles of stewardship. All is grace, lahat tumanggap. Malaya tayo, we are free para gamitin lahat ng kaloob ng Diyos sa atin. Pero pangatlo, magbibigay sulit tayo sa Diyos pagdating ng panahon. Pang-apat, ang tinitingnan ng Diyos, katapatan natin sa Kanya. At panglima, kapag ginamit natin yung mga biyayang kaloob niya, mapapaunlad natin. Pero kapag tinago at sinarili natin, kusa itong mawawala. Mga kapatid, lagi nating tatandaan, tayong lahat, hindi may-ari, katiwala lang. Darating ang panahon, magbibigay sulit tayo sa Diyos. Lalong-lalo na yung buhay na ipinagkaloob niya sa atin. Huwag nating sayangin, huwag nating sirain. Ibalik natin sa Diyos na maayos at may dagdag dahil napaunlad natin ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa pagtitiwala sa amin. Naway tugunan namin ito sa iyo ng pagmamahal at tama at mabuting pamamahala. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.